Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating daily vlogging at ating po napag-aralan kahapon ay yung pong mga nakaraan po natin, yung mga past life natin, past experience natin. At ito po ay meron pong patutunguhan. Meron pong plano ang Diyos sa inyo pong mga nakaraan. So kahapon po tayo po ay nagkaroon ng pag-aaral na kung saan kailangan natin tanggapin yung mga nakaraan po natin, whether it is bad or good. At kailangan po natin 'tong harapin, kailangan natin may matutunan diyan, sapagkat yan po ay dapat, hindi tinatakbuhan. Yan po ay hinaharap at, tayo po ay inalaw ng Lord yan because meron siyang plano. Sabi nga ng Romans 8:28, 'di ba? We know that all things God works for the good of those who love Him. So may plano ang Lord diyan sa iyo at sa akin, kapatid. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo, good news 'to para sa'yo because may plano si Lord sa buhay mo. Ayan, so ano pa po matututunan natin dito sa mga past natin? Ano ba yung patutunguhan natin dito? So meron pong lesson, number 2, meron pong lesson na tinuturo si Lord sa atin. Kaya nga po napag-aralan din natin, hindi porket tayo tumanda sa mundong ibabaw na ito, katulad ng isang mga nag-senior na po, no? It doesn't mean na sila po ay nag-mature. It doesn't mean na sila po ay mayroong natutunan sa buhay. Because marami rin pong mga tao na tinatakbuhan nila ang kanilang mga experiences sapagkat ito po ay masasakit. At ang lahat po tayo ay nakakaranas sa mga painful things sa ating pong buhay, 'di ba po? Pero alam niyo po ba, ang kailangan lang natin dito matutunan ang ating mga hinaharap sa araw-araw. Kaya nga po kailangan natin mag-journal, kailangan natin magbigay ng time to make diaries po ng buhay natin so that meron tayong pagkakataon na babalikan at ito po yung mga nangyari sa buhay natin in the past na pwedeng mangyari uli sa present or the future na kung saan meron ka ng lesson diyan. At gayon din naman, ikaw ngayon ay magkakaroon din ng opportunity to share your past experiences sa ibang mga tao. Sabi nga ng 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourselves. Kaya nga po kailangan natin hinahayaan na matest yung ating pong mga natututunan sa buhay, yung mga bagay na naririnig natin sa Panginoon, na kung saan hindi lamang po ito dapat pumasok sa tenga natin kabila at lalabas po ito. Sabi nga sa Job 32:7, sabi dito, "The longer you live, the wiser you become." Pero unfortunately, hindi po lahat ng tao ay nagiging ganito. The longer you live, the wiser you become. Because most nga, hindi po naman lahat, no? Maraming mga tao ay hindi po nila ine-embrace. Tinatakbuhan po nila yung mga bagay na hindi maganda at ang kanila kanila lamang pong niyayakap yung mga gagandang bagay. So, hindi po sila nagiging wise po doon, hindi po sila natututo doon. So, this verse, dito po sa Job 32:7, sabi dito, "This verse is only a possibility that and not a promise because not all people who live long life are wise, for they do not learn the lesson of life." Number 3 po, bukod po dun sa nakita po natin that bring out yung lessons po, 'no, makikita natin how to use yung experience, yung using your experiences to help other people. Yan po yung isang dahilan kung bakit po inaalaw ni Lord yan. It's not for your own self lang. Sabi nga natin ng lahat ng bagay ay merong, reason ang Panginoon kung bakit niya ginawa ang langit, ang lupa, ang himpapawid, ang mga ibon, mga hayop sa lupa. So meron pong reason ng lahat ng yan. Gano'n din po sa'yo. Kaya nga sinabi sa Romans 8:38, meron siyang gagawin, meron siyang reason. Everything works together for good dahil merong plano si Lord. So ano pa yan? Isa po diyan ay yung mga experiences natin, yung throwback natin sa buhay, yung mga past life natin, whether it's good or bad, ito po ay makakatulong sa ibang tao. Sabi ng Philippians 1:12, sabi dito, "I want you to know, my friend, that the things that have been happened to me have really helped the progress of the gospel." Ito po ay tumutukoy dito ang Apostle Paul po, na kung saan yung mga experiences niya sa kanyang life bilang isang mananampalataya and before pa siya maging mananampalataya, ito po ay nagkaroon ng, gamit kagamit-gamit po para i-expand ang gospel po o yung progress ng gospel po. Kaya nga alam niyo po ba na kung saan ang Biblia po sa New Testament po, 'no, isang trivia rin po, 'no, si Apostle Paul ay marami pong naisulat na libro compare sa ibang mga apostles po o mga disciples ng Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ay nilaw ng Panginoon na maglimbag, sinusulat po ang kanyang mga experiences at ito naman po ay napapakinabangan po natin sa kasalukuyan. Because ito po ay inallow ng Panginoon para meron po tayong basihan ng ating pong buhay pananampalataya.
So paano po ba natin gagamitin 'tong mga experience nito para makatulong sa ibang tao? So 4 ways to use your experience to help others. Use them to minister to others. Sabi ng 2 Corinthians 1:6 verse 7, 1:6 to 7, "In our trouble, God has comforted us." Lahat po tayo dumaan sa bata, matanda, babae, lalaki, dumaan tayo sa iba't ibang mga problema ng buhay. To help you and to show you from our personal experience how God will tenderly comfort when you undergo the same suffering. He will give you the strength to endure. So ang Lord po gumagamit po ng tao rin na kung saan naranasan nila yung pagsubok, naranasan nila yung problema at nagtagumpay po sila in order for us to be comfort yung mga next generation, in order for us na makita po natin yung strength na kayang-kaya naman pala, hindi naman pala ito ay bago, hindi naman pala ito ay ah, ah, tawag nito, parang hindi kakayanin sa buhay na maging talunan tayo o maging failure tayo. In those people na naka-experience yan, kaya nga po importante po mga kasama, mga kapatid, na meron po kayong small group na sinasalihan. Hindi lang mo po kayo aattend ng simbahan, sapagkat po sa pag-attend natin ng simbahan ay hindi po kayo nakakapag-mingle, hindi po kayo nakakapag-interact. Tayo lang po ay darating sa simbahan, tapos po uuwi tayo pagkatapos. Pero kung ikaw ay bahagi ng gawain dun sa loob ng simbahan, tinatawag nating small group, kapatid, tayo po ay magkakaroon ng pagpapalakasan. We can strengthen each other. We can build up each other. We can encourage each other. Yan po sinabi sa Thessalonians, verses sa Thessalonians po, na kung saan encouraging each other and building up each other. So use your experience to minister to others po. Even your family, your children and your grandchildren ay magagamit po yung mga experience nyo. Huwag nyo pong itago yan. Especially yung mga bagay na sabi nga nung iba nahirapan sila o masakit ang mga karanasan nila. Hindi na nila sinishare po yun. Kaya yung mga new generation po, nangangapa. So para po silang masasabi ko pong nagta-trial and error uli sa buhay nila because they lack of wisdom. They lack of understanding sa buhay. Pero tayo dapat bilang mga naka-experience at nagtagumpay po doon, na kung saan tinulungan tayo ng Panginoon, tinulungan tayo ng kapwa natin mananampalataya, dun sa small groups natin, yun sa mga pananampalataya po natin. Ngayon mai-she-share po naman natin 'to sa ibang generation, 'di ba po? Kaya po tulungan lang po talaga tayo dito, build up each other. So pangalawa po, paano ba natin 'to gagamitin? Use them to motivate others. 1 Thessalonians 5:11, ito po yung sinasabi ko kanina, encourage one another and help one another. Use your experiences to encourage other. Minsan po kasi ginagamit na po ng mga tao na kung saan ito po ay parang because of the experiences, negative na lumalabas sa bibig nila. Kapatid, ang ating po mga buhay po ay dapat po isang pagpapala. Hindi po ito dapat nagtutulak po sa atin, lalo na ang ating mga bibig, nagtutulak po ito ng mga negatibong bagay, kung hindi dapat ito po ay isang positibong mga bagay ang lumalabas, sapagkat ito pong bibig natin according to James, ito po ay pwede magbigay ng dalawang bagay lamang. Either it is life or death. Kaya po piliin natin yung life. We must motivate other people. Huwag po natin tignan yung mga weaknesses nila. Huwag natin ma-emphasis yung mga bagay na sila po ay may kakulangan, mga kamalian. Yes, lahat naman tayo, wala namang perpekto sa buhay na to. Accept the fact that we are all the same. We are all sinners. We are all imperfect po. At because of Christ, He is the perfect one. Because of Jesus Christ have done on the cross, tayo po ay nagkaroon ng grace, tumanggap tayo ng regalo. Ano po yung regalo niya? Kaligtasan. At out of that kaligtasan po yung kapatid, tayo po binigyan ng Lord ng bagong opportunity sa buhay. So, kailangan po natin gamitin po itong mga experiences natin ngayon to minister and to motivate people. Huwag po natin gamitin itong mga bagay na naranasan natin na i-die down sila. Kaya nga po yung iba, sabi nga po, crab mentality, di ba po? So, wag natin i-emphasize po yun. Wag natin gamitin po yun. Baguhin po natin yung mindset po natin that we are here to encourage people. Sabi nga ng 1 Corinthians 4:6, "For your sake, my friend, I have applied all this to Apollos and myself, using the two of us as an example so that you may learn." So, tignan niyo po ang ginawa rito ni Pablo. I have applied all this to Apollo and to myself. Lahat ng mga natutunan nila,
using the two of us as an example para maging example daw sila doon sa ibang tao para sila ay matuto rin. Kaya nga po kailangan po ay meron tayong tinatawag na, coaching, yung mentoring po, para po makatulong po tayo hindi lamang po yung magulang natin na nagtuturo sa'tin, even yung mga teachers natin sa school, hindi po enough yun, kailangan bawat isa. Kaya nga po tulungan natin ang isa't isa, mga kasama at mga kapatid, na kung saan yung pong mga kahinaan ay palakasin po natin. Amen? So ipagpapatuloy po natin 'tong mga lessons po natin, papaano ba natin magagamit 'tong nakaraan natin para sa meron pong kahihinatnan po. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa lahat ng mga natutunan po namin. Pagpalain po ninyo ang lahat ng ito, even yung mga experiences namin, whether it is good or bad, Lord, use them for your glory in Jesus' mighty name. Amen. So God bless you all mga kasama at mga kapatid. Kita-kita tayo bukas.